may pambili pa kayo ng pagkain. Wala mo ng subsidy, tsaka wala mo ng taas presyo ng pamasahe. Makakasama ho natin si Chairman Marval Buena ng Manibela. Sir, live kayo sa RMND ZXL Manila, si Radyo Man Lourdes. Hi, Sir Mar. Magandang hapon po, Ma'am Lourdes, at magandang hapon po sa lahat po ng sumusubaybay. Oo, kaya nyo pa naman daw mabuhay, sir. Kaya pa raw. Hindi pa kinakailangan ng pagtaas ng pasahe, hindi na kinakailangan mo na yung subsidy. Alam niyo po, sana may gawin din sana ang LTFRB at DOTR para maibsan po yung paghihirap at panibagong dagok ditong pagtaas ng produktong petrolyo, na kung hindi man po magtaas ng pamasahe, ayaw mo po sana namin manghingi, kahit lang po diskwento lang para sa mga public utility vehicle o mga katulad naming nasa hanay ng jeepney, UB Express, mga buses, ang mabigyan po ng diskwento o kahit na voucher na ipapakita po sa mga gasoline station, na mabigyan naman tayo ng konting diskwento para nang sa ganun ay maibsan po yung pahirap na dala nitong taas presyo po ng mga produktong petrolyo. Oo, pero sinagot na ho yan, sir, ng gobyerno. Sabi ho, so far kaya pa naman daw ng mga tsuper. Kung meron pang pwedeng mahugot, hugutin na. Kasi wala raw papayagan. Hindi papayagan muna yung dagdag singil or kahit subsidy. So ang gagawin po ba natin ay hahayaan na lang, hahayaan na mahirapan yung mga driver at operator, na kami po ang papasan lahat ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, at walang gagawin ang gobyerno na maibsan man lamang yung pahirap po na dala nito. Sa inyo pong opinion, Sir Mar, yung ganitong statement po ng ating gobyerno, is it fair sa ating mga tsuper, sir? Sobrang unfair po yung mga ganitong statement na hindi man lamang po nagpapakita ng malasakit sa mga driver at operator. Alam din po natin yung hirap ng mga manggagawa, mga estudyante na sumasakay sa atin. Hindi lang naman po yung pagbili po ng mga produktong petrolyo ang pinapasan po namin, kundi marami rin pong bayarin na kaakibat nitong pamamasada namin sa biyahe. At sana hindi lang yung pagtaas ng mga ng krudo ang basihan ng ating gobyerno para kami ay hindi na nila tulungan. At sana makaisip din sila ng paraan na maibsan ito. Hindi po yung sasabihin kaya pa namin or wala silang maitutulong kasi may basihan sila. Kung magbibigay po ng konting diskwento, Sir Mar, more or less kung meron lang po, magkano ho kaya? Siguro matagal na natin itong hinihiling sa kanila. Simula pa nung nakaraang taon hanggang ngayon, makailang beses na po itong pagtataas ng mga produktong petrolyo. Siguro po makatwiran po yung 4 na piso na diskwento kada litro na ibibigay po sa atin, kasi sa 30 liters po na ikinakarga namin sa kada araw na pagbiyahe namin, malaking bagay po sana ito upang matustusan din namin yung aming pangangailangan sa pamamasada. Sir Mar, ano po yung mga next move ng Manibela? Kasi sabi ng DOE, wala pa raw silang nakikitang malinaw na indikasyon na magbababa ng yung presyo ng produktong petrolyo. Meaning, sa mga susunod na araw, tataas pa ito. Ganyan po kainutil yung Department of Energy na kailangan dumating tayo sa sukdulan ng paghihirap ng mga driver bago pa sila makapagbigay ng tulong sa atin sa ayuda o kung anumang paraan na tayo ay matutulungan. Wala naman na po yata talaga tayong aasahan dito sa inutil na ahensya na ito, dahil gusto lang tagapagsalita po sila nitong mga oil companies, hindi po para sa pag-regulate ng mga produktong petrolyo. Sir Mar, meron ho bang pinag-uusapan ng grupo para po sa strike or anuman sa mga susunod na araw? Siguro po baka asahan natin na may mga malalaking protesta dahil nga po kung ganyan ang statement nila na sinusubok po yung dumating tayo doon sa hangganan, na ibig po pala sabihin nito ay
may susunod pang mga pagtaas kasi hindi pa naman naaabot at kaya pa natin. Statement po yan ng mga walang malasakit sa taong bayan, Ma'am Lourdes. Sir, may mensahe po kayo, number 1, sa ating pamahalaan at sa mga mananakay. Palibhasa po, yung mga nakaupo sa gobyerno, libre po ata ang diesel nila, may voucher sila, tapos kami po, tinitignan nila, kaya pa namin. Samantalang sila, may fixed na sahod, may malaking sweldo, nasa aircon, maganda yung sasakyan, provided ng gobyerno mula sa buwis ng taong bayan. Tapos kung magsalita sila doon sa kung saan kinukuha yung mga resources na ginagamit nila, parang baliwala po kami. Kung hindi nyo po kaya na maibsan yung paghihirap ng taong bayan, mag-resign na lang kayo, umalis kayo dyan. Kung wala kayong maitutulong na makakagaan sa mamamayan, hindi po kayo nararapat dyan. Sir Mar, maraming Go ahead. Sir Mar, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you so much, sir. Maraming salamat po.